Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, launa sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue ka concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Mabiyan adlaw kita subong sang Miyerkules, April 30 tuig 2025. Sa kinaandan ako ang inyo alagad Marian Grace Aranyang. Welcome mga biyan sa panibago naman nga edisyon sang aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Pag-aup na kita tubtub la 1:55 subong nga hapon. Mga biyan no, ang last ulan sang Abril. So far no, kamusta ang apat ka bulan sang inyong 2025? Kabay pa no nga ti nalabot ninyo amat-amat gradually no ang goal for 2025. Pero kung wala pa, kabalaka. Wala pa kita pila ka bulan antes akop no ang tuig 2026. We'll have many months to go para nga i-reach no ang aton nga travel goals kung no nga 2025. Kung hindi man travel goals, other ninyo nga personal goals. Di sa inyo no nga career, sa inyo nga love life, sa inyo no nga financial. Kabay pa no nga sa pagbukas nato no sang ika-5 nga bulan sang 2025. Pano we are hopeful mga manami ang sulod. Adlaw sang mga adlaw no sang bulan sang Mayo. Mga ganong antes kita magapat na balita lokal. Nakuha kita anay nun sang pinaka-latest naton nga weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas Weather. Sa atong piyakalinya si Sir Jeff Makiling sa Pag-asa Iloilo. Sir Jeff, good afternoon. Yes, ma'am. Ngayong hapon dito sa mga latest weather update sa Sungat na Wednesday, April 30, 2025.
As of 3 and today, ang LPA niya na submit naton para sa kadayon 805 kilometers east of southern Mindanao. Ang ini nga LPA naka-embed ini along the IPCC kung sa diin ga-affect ko sa Palawan ug Mindanao. Easterlies na yun nag-affect ko sa the rest of the country. Meanwhile, diri sa aton sa Western Visayas, hanggang magulugan ng tugtog magalang na panaytan, sa madala tayo sa dito yung mga pagulat, may latag panagaw tugas ini ng easterlies. May natutog sa mga sa silangan at pamihan silangan para sa hakalan diri sa Western Visayas. Baka na ito sa naman dahil para sa mga balot natin dari sa atong kadagatan. Forecast temperature natin, 27 degrees 34 degrees Celsius. Ang aking forecast na maximum heat index ara sa 40 degrees Celsius. Daw nag-abot lang, 5:32 AM na sa aga. Magtunod ini siya, 6:02 PM from sa gabi. Kaya dito sa update rin sa Iloilo Power Station, ang sa Jeff Mutilinaw. Salamat. Sir Jeff, unahon ko na ining LPA sa gihapon ara pa sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Yes, so sa tumawang ini nga LPA ara subong sa Sulsang Par natin, ma'am. Kung sa diin may kalayo nga 805 kilometers east of southern Mindanao as of 3 AM na, ma'am. Sir, dako ang posibilidad ba lang ang ining LPA maga-develop sa isa ka bagyo? Sa subong mga ginayon natin na since LPA ni siya, so may possible gap or may chances yapon hindi siya ma-develop sa bagyo, pero as of now, moderate to high chance ini siya nga supposedly ma-develop sa bagyo. Pero sir, ini no nga LPA wala directly no naga-affect diri sa aton sa Western Visayas, particularly diri sa Iloilo. Yes, ma'am, as of now, ma'am, wala ini direct effect ang LPA nga ini sa aton diri sa Western Visayas, pero ang mga weather system na ng Yapon ang mga kadala sa mga pagkagal ng kanaitan, also pagtupa man sa ulan aton diri. Sir, you've mentioned no nga 40 degrees Celsius ang aton nga forecasted maximum heat index. So nalabot bala nato ini Sir Jeff no as of 1 PM? Yes, ma'am, sakto, ma'am, as of 1 PM, ma'am, lalabot natin ini siya, pero sa subong aton nga aton nga na-recorded na heat index, ma'am, as of 1 PM is nasa may 41 degrees Celsius. Pero may posibilidad sir nga mas mataas pa gid sa 41 degrees Celsius. May possible mong gapon, ma'am, nakadepende ng gapon ini siya since ako manan pamanan sa nga sagwa, medyo cloudy kita gamay o may mga clouds kita gawa, so may possible na later this afternoon masikong lubo na isa. Pero if ever kung mag-clear skies na, may possible, ma'am, ako sa tingin magsaka ang aton nga mga heat index, ma'am. Sir, boss no hiwato ng aton nga ika-123 no nga Labor Day. Akag diri no sa aton sa Iloilo, Capiz and Bacolod City may pagahiwaton kita nga job fair. So ano ba na Sir Jeff no lauman naton nga weather tomorrow? Yes, ma'am, since susubong, ma'am, may mga pagkagalupit na kawang experience yan. So, expected tomorrow, may possible kitang pagkatupasang, rather may possible kitang pagkagalupit na experience yan. So, expect pa lang ang pagkatupasang ulan, especially sa hapon, sa gabi, kung sa sagahon na doon. So, mas mayo. Susubong pa lang, madala na kitang kapayo in case na ako maglakad kita ng buwas sa atin na lalakad. Okay. With this, Sir Jeff, madamo nga salamat. Yes, ma'am, salamat sa gumahin na ito, ma'am. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan si Sir Jeff Makiling, ang aton nga weather observer sa Pag-asa, Iloilo. So, ang unahon nato mga biyan, umiara kita nga LPA sa gihapon no, yara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ini nung LPA naton kag embedded ini siya mga biyan no, sa aton man nga ITZZ. Pero according diri kay Sir Jeff, diriya sa ato no sa Western Visayas, hindi kita directly no nga affected sa siniman nga low pressure area. Pag sige hapon no yara sa moderate to high chance nga maga-develop ini sa isa ka bagyo. And tomorrow naman no, lauman naton mga biyan no, possible no ang magalumon nga kalangitan expected no or posible no na-roll out sang aton nga Pag-asa Iloilo, posibilidad no nga matupa ang una sa hapon no kon sa gabi. Dali sa aton nga mga job seekers tomorrow magaupod sa aton man nga Labor Day job fair, magdalagid sang inyo nga pa tap no sa pagbitbit sang inyo nga mga resume. Alam no, may bit-bit man ka mga payong, tubig para iwas naman hydration. This time mga biyan no,
Magakuha kita sang report. Sa ato nga kapis, beat reporter. Banoon natin mga binodiin balahiwaton ang job fair buwas sa probinsya sang Capiz. Inside diri sa Iloilo, araman sa Capiz kag Bacolod City. Banoon naton na diin ini at ano ang mga kinahanglan nga dalon sang aton nga mga job seeker. Ako mga ba magadulong sa sini nga report ang aton nga Capiz beat reporter si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hopi. Yes, yan aside sa payong kag kalo no. Bitbiton man sa mga job seekers ang ilang nga mga updated resumes kag iban pa nga mga nagakaigo nga dokumento. So ginahingyo sa Capiz Public Employment Service Office ang mga Capiznon job seekers nga maghanda o kung magpreparar sang madamo nga kopya sang ila updated nga resume yan para sa hiwaton nga job fair sa Rojas City kadungan sa selebrasyon sang Labor Day buwas no Mayo 1. So suno sa Capiz Peso may ara sang trabaho nga sarang applyan ang mga job seekers for may ara sang local vacancies and also overseas job vacancies. So masugod buwas yan ang job fair alas 10 sa aga kag magatakop ini alas 5 sa hapon sa event center sang SM City Rojas. So magluwas sa resume yan ginapahanumduman man no sang Capiz Peso ang mga mag-a-apply o kung ang mga job seekers nga magsuksok sang appropriate no nga panapton kung mahimo business casual ini para maghatag man sang maayo nga image no sa mga employer nga mag-conduct sang ilang interview tomorrow. Yan for the information lang no sa mga kauturan naton nga mag-apply for different positions no sa hiwaton nga job fair sa Capiz or sa Rojas City Capiz. May ara sang job vacancies for local employment. Sa local employment yan no may ara sang bakante nga mga posisyon ang Ace Hardware. Sa diin bakante ang store manager, store supervisor, store assistant, also ang store leader kag store clerk. Sa bahin naman sang Brilliant Security Training Academy, nagakinahanglan sila sang security guards kag mga lady guards yan. And also ang Davao Manpower Incorporated, may ara sila sang bakante nga posisyon para sa merchandisers o ano ni siya plural, so madamo ang kinahanglan sa Davao Manpower Incorporated, also sales associate no sa FNC Jewelry Incorporated. Nagakinahanglan sila sang sales associate, accounting staff kag graphic artist. So sa mga kabalo dira no pwede gid sila magpadulong sa job fair buwas sa SM City Rojas. Of course, aside sa local yan, may overseas employment man, no? So, sa bahin sang Rojas City Capiz, suno sa Peso Capiz, may may bakante nga mga posisyon ang Orange International Recruitment Services Incorporated for United Arab Emirates, no? Ang ining mga plumber, air conditioning mechanic, painter, laboratory instructor, and para naman sa Germany, staff nurse ang ilang kinahanglan. For Kingdom of Saudi Arabia yan, same nga recruitment office, no, ang Orange International Recruitment Services Incorporated, nagakinahanglan sang construction worker para sa Kingdom of Saudi Arabia. The same no sa staff nurse, laundryman, kitchen worker, waiter o kon waitress. Samtang ang Philippine Human Resource Worldwide Employment Company naman yan nagakinahanglan sang licensed nga engineer, crane operators, general nurse, dental nurse kag hotel and restaurant personnel. Sa piyak nga bahin sa Placewell International Services Corporation naman yan, pwede no ang mga general electricians naton gusto nga maging storekeeper, equipment mechanic, pwede sila maka-apply no for possible job nga igatanyag naman for the Kingdom of Saudi Arabia sa idalom no sang Placewell International Services Corporation. So aside from that, may bakante man ang Principalia Management and Personal Consultant Company and also ang Zontar
Manpower Services Incorporated. So iniyan no ang initial list pa lang sa mga companies nga maga-participate for the said job fair tomorrow, Labor Day. Yeah. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyano, si Hope Torachante ang ato nga kapis beat reporter sa siniman nga pagdulong no sang job vacancies dira naman niya no sa probinsya sang Capiz. So hambagan ni naton kaina, hindi lang exclusive no diri sa aton sa Iloilo ang paghiwat naton no sang job fair, but we also have no job fairs dira sa probinsya sang Capiz kag sa syudad sang Bacolod. So nabatiaman ninyo no hindi lang exclusive no sa mga local employers, but we also have overseas no nga mga employers nga magatanyag man sang ilang mga job vacancies no sa mga job seekers nato. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. This time mga ba magakuha naman kita no sa another pagid nga report coming naman no sa aton nga Bacolod City or Negros Occidental beat reporter natuhoy mga ba no sa job vacancies nga available naman dira iya tomorrow sa Bacolod City. Baluon nato no pila ang mga job vacancies no ano oras mag-uumpisa ang paghiwat naton sang job fair kag ano na ba no ang mga preparasyon man sang LGU naton para sa paghiwaton nga job fair. Agon mga biyan magadulong sini nga balita si JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, mayong hapon. Lods, mayong hapon, hindi lang isa kundi duhagid kadlaw ang job fair sa Bacolod City. Ini ang ginpreparar sa Public Employment Service Office o kung PESO Bacolod LGU. Suno sa ila sining PESO manager nga si Jovelyn Canoy, masobra sa 11,000 ka trabaho halin sa 60 ka kompanya lokal kag abroad ang magatanyag sa ila sining job offerings sa nanoy tuhay nga mga trabaho buwas nga adlaw until sa adlaw sa Biyernes. Ang nasabit nga job fair loads ang hiwaton sa SM City Bacolod sa ila sining main atrium halin alas 9 sa aga tubtob alas 4 sa hapon. Lakip sa mga pagabuksan ng mga trabaho ang para sa mga painter, carpentry, scaffolding, subong man sa mga nurse, laboratory instructor, construction workers, samtang sa bahay naman sang local hiring o kung sa mga nagapangita sang lokal nga trabaho, lakip sa mga ginatanyag naman ang project engineer, accounting analyst, admin assistant, pero halos tanan nga mga field no ang may ara gid sa mga job opening buwas tubtob sa Biyernes. Parugyan karon sa PESO Bacolod sa mga Negrense kag sa mga Bacolod noon magdala sa madamong nga resume kag biodata nga may lakip nga recent photo kag kung available ang ila sini nga passport ginalauman gid nga dalon ang mga ini especially sa mga mag-apply sa mga trabaho abroad. Ginpanugyan man sa PESO Bacolod ang pagdala sa school credential, certificate kag pagsuksok sa manami nga mga panapton o kung nagakaangay nga mga panapton kag syempre no labaw sa tanan ang kumpiyansa sa ila sini nga kugalingon kay bisan na ano pa da ang credentials kung maghuya-huya sila no hindi gid matalupangdan o kung hindi gid magpangibabaw sila sa interview. Yari po makian bala naton Lods no ang kabahin ni isang pahayag ni Ma'am Jovelyn Canoy ang manager sa PESO Bacolod. Ang PESO Bacolod nagpreparar sa isa ka job fair sa May 1 and 2, 2025. Halin alas 9 sa aga, pakadto alas 4 sa hapon sa main atrium sa SM City Bacolod. Nagpreparar ang PESO Bacolod sa over 11,000 job vacancies, both local and overseas. Gani ano pa ang inyong ginahulat? Magdala sa madamo ang resume. Magpagwapa kang magpagwapo. Magkita na kita sa May 1 and 2, 2025. Halin alas 9 sa aga, pakadto alas 4 sa hapon sa main atrium sa SM City Bacolod. Madamo gid nga salamat sa padayon ninyo nga pag-upod kag pagsuporta sa tanan nga programa sa PESO Bacolod. Ang kabahin sa ring payag ni Ms. Jovelyn Canoy, ang manager sa PESO Bacolod. Siya sini nga pagpangagda sa mga Bacolod noon kag mga Negrense
gikan sa mga kaingon nga banwa kag syudad sang Bacolod nga magpasakop sa sining job fair sa diin tanyag ang masobra sa 11,000 ka mga trabaho. Yes. Lods, diri sa ato no sa Iloilo, magatanyag ang pila naton ka national agencies ang ilang mga services. So sa Bacolod, same man ini siya, Lods. Ginalauman naton Lods no nga may kasubong nga aktibidad dito kaya although wala din na mention sa ila sining job fair nga may mga kaangay nga mga serbisyo ang hatag no sa mga magapadulong sa job fair pero nakalupangdan naton sa mga previous nila nga conduct sa job fair nga may kasubong nga mga services kaangay sang iya sang SSS, PhilHealth, ka mga iban pang kompanya nga nagatanyag sa mga employment-related services sa mga luyag nga magpasakop sa job fair. Yun. Thank you, Lods. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga benong aton nga Negros Occidental kag laki pa no ang Bacolod City Beat reporter si JP Hervas. So kung diri mga biyan sa aton no, isa ka daw hiwaton ini May 1 pero dito sa Bacolod City pwede no makakagto no sa aton nga job fair venue ang aton nga mga job seekers on May 1 and 2 kay duha ka adlaw inihiwaton niya ang job fair dira sa Bacolod City. So 11,000 ka mga job vacancies ang sarang no nga ma-applyan. Bagani ni Ma'am Kanoy no, Ma'am Job no magdala sang madamo nga resume. Through with our job seekers dira no sa Kapit. Madamo nga resume. After nimo sa isa diri no kung may nakita ikaw to sa imo nga paglibot, may nakita ikaw nga pasok ang ako nga qualification. Pwede gid ikaw no makasumite dira idalom no sa initial interview kumpanya nga imo mapili. So kapareho ka ina no sa Kapit para mga biano nga mga company no sa Davao City. Tanyag man sila diri sa job vacancies. Kung gusto mo ya di sa iban ikaw no nga region makadto o kung maubra pwede gid. Sa iban nga pungso pwede gid. So good luck no sa aton nga mga job seekers Apis and Bacolod City. About diri sa Iloilo. Sabi no sa aton nga pagbalik makaupod naton ang Regional Information Officer sa Department of Labor and Employment ng Dollar Region 6. Ibaluon naton diri sa Iloilo. Tanyag no nga job fair. Robinson sa Place Iloilo. Wala naman yan no ang nakahanda nga mga kompanya. Gatanyag no sa ilang job vacancies. Baloon naman ho ready na ang aton nga dole mga employers naton. Kag ano pa no ang mga aktibidad tomorrow in line man sa pagsaulog naton ng isang ikasyan to 23 na Labor Day. Diri sa aton no sa Western Visayas. Ayan mga benos sa aton nga pagbalik mga upod nato si Sir John Mandano, Regional Information Officer sa Dollar Region 6. Mga ben magabalik ang programa Balita Sosyal. Mangkot lang ko tani Simo. Ikaw ya si Tol? Si Tol, taana natubra sang 3 gigs loss ang nagligad na pandemya. Amon na waay naputol ang tubig, internet, kag kuryente namon. Pero hindi na, electrician man ako. Ikaw si Tol, how? Si Tol, ang gapangita paagi na makabiyahe man kami mga riders, bisan wala kami plaka, tungod sa iya, waay naguntat ang amon ubra. Pero hindi eh. Hi, ikaw ya si Tol? Si Tol, ginduso niya ang Maritime Zones Act. Tungod sini, waay madula ang atong depensa kag kinamatarong sa West Philippine Sea. Pero hindi eh. Na, hinahanap mo raw ako. Tol, salamat gid kay ginbuligan mo ang mga estudyante para makukuha sang nubo ng internet load. Kung pwede ko magboto, iboto tagid kaya. Promise? Promise! Kay Tol, ang bulig wala untat. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang Tol ng bawat Pilipino.
Political ad day for Abante Bisna Party List via ang Avenue, Cebu City. Paid by Manhoven and Sarahan, 17A Cruz, Barangay Amos, Navotas City. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinanawag ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay. Suportado ng DOT TIEZA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang EcoZone program sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan at sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin nito ay mas maraming oportunidad ng trabaho para sa mga Pilipino. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:26 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagako ang inyong alagad, Marian Grace Erenyata. Nakakuha na kita mga biyanos ang update sa ating man nga mga beat reporters no, coming from Capiz and Bacolod City para sa paghiwat man sa Labor Day Job Fair. Kapagid natin ka-venues sa Western Visayas. This time mga biyan, magakuha naman kita no sa update sa hiwaton no nga job fair sa Iloilo. Already na nung aton nga mga companies, aton nga Dolly Region 6, ang pilano ang job vacancies na igatanyag tomorrow. Mga yan, yari live sa aton nga Zoom ang aton nga Regional Information Officer sa Dolly Region 6 si Sir John Mandario. Sir John, maayong hapon sa imo. Televiewers ang Radyo Pilipinas Live. Yes. Sir John, already na ang aton nga dole kag mga companies nato no nga magatanyag sa job vacancies tomorrow no sa paghiwaton naton nga 123rd Labor Day Job Fair diri sa Robinson's Place, Iloilo. Yes, yan. No? All set and prepared na ang aton nga Dolly 123rd Labor Job Fair. Kag ang aton Regional Director si Attorney Sixto T. Rodriguez Jr. ang padayon niya nagapanawagan sa mga job seekers nga magkanto or magpa-register anay antes magkanto dito sa Robinson's Place, Iloilo buwas agad niya mag-participate sa 123rd Labor Day celebration kung sa diin a total of 8,000 plus na ka mga job vacancies ang nagahulat para sa aton nga mga job seekers, no? Either nga way trabaho or gusto magsaylo sa trabaho. Ang ining 8,000 plus kag nagapadulong na sa 9,000 ka mga vacancies ang nagikan sa 106 ka mga local employers kag 5,000 ka mga o 5 gali ka mga participating overseas companies nga nagkadalaman sa 966 tanan ka mga vacancies abroad. So, all in all, kung sumahon natin yan, masubra na ini siyang kalibutan. Sir John, sa ato no, nga mga kauturan, you've mentioned kaina nga dapat magpa-pre-register. So, as of now, gabaton pa ang ato nga dole sa pre-registration. Yes, ma'am. No? Sulod lang sila sa atong online platform para nga mapa-register nyo yung mga pangalan. Ang platform natin makita lang sa Dolly Western Visayas Facebook page. Yes. Sir, ano oras maumpisa ang aton nga job fair no? And until what time pwede pa makahingagaw ang aton mga job seekers? Yes, yan. Masunod na umpisa kita aga pa siguro kay may himuon pa nga Eucharistic celebration dira sa ating venue. No? And then pagkatapos ng Eucharistic celebration, just in time sa mall hours,
dira na ina mag-umpisa na itong job fair. Kag for as long as may gusto magpa-interview, mahulat kita. Sa mga previews natin, Sir John, no, madamo-damo ang ating nga mga hard on the spot. So mga pila ini probably, Sir John, ang tomorrow natin nga mga hard on the spot. Yes, we are expecting much kay ang aton nga regional director sa aton 623 Rodriguez Jr. nga panawagan bisan sa mga bagong graduate nga mga kabataan, no, nga wifi experience to apply buwas, no. Kadto lang kamo sa Dowley kay giyahan kamo kung paano kamo kakita sa trabaho. So we are expecting mas damo ang job on the spot, high on the spot naton buwas yan. Because man sa mga available na mga trabaho na nagahulat sa ila, kag ang opportunities para gid sa ila do sukid gid sa kabataan naton yung mga fresh graduate. Yes. Sir, sa mga kauturan naton mo nga aside sa kagto dito tomorrow, no, sa aton nga job fair, may ara pa kita other services pag nga itanyag tomorrow ang aton nga Dolly Region 6. Yes, yan, no. Magluwas sa mga job seekers naton nga pagatagaan naton ng oportunidad sa mga job vacancies. May ara man kita nga one-stop shop para sa mga gusto may ipamangkot about sa nagkalain-lain nga mga services ang gobyerno naton. The 16 partner agencies nga ato dito, lakip na dira ang TESDA, ang Department of Health, Philippine National Police, PhilHealth, Pag-ibig, Overseas Workers Association or OWA, PRC, PSA, OSH, RTWPB, the Department of Migrant Workers, NBISSS, NCMB or ang National Conciliation and Mediation Board, ang Employees Compensation Commission or ACC, and representative from National Labor Relations Commission. So, base maghamba na mga kauturan nato niya para lang ini sa mag-a-apply ang mga job seekers. No, it will be open for the public. So, kung may gusto ka man mahibaluan, no, bisan hindi ka mag-apply sa trabaho, pero kung gusto nyo mahibaluan ang mga bagay-bagay, no, mga issues, concerns, kag mga services na sa muna wala nyo pabalaan, kanto lang kamo dito sa one-stop shop sa Department of Labor and Employment. Again, no, may have the privilege kalawagon liwat ang mga member agencies nga ato dito. TESDA, DOH, PNP, PhilHealth, Pag-ibig, OWA, PRC, PSA, OSH, RTWPB, DMW, NBI, SSS, NCMB, ACC, CAG, and NLRC. So, amo na ang one-stop shop natin yan. Kung may mga ibang pagkikita dito ng mga services na ihatag sa mga kanto dito, kung nagapamakal ka mo, gusto nyo magbakal sa inyong mga kinanglangan sa balay, especially mga agricultural products, kag mga produkto na kinanglan ninyo, ara naton nga kardiwa ang livelihood fair. There are 34 Department of Agriculture, DTI, and BFAR assisted sellers. Kag may ara man kita nga mga ginatawag Dolly assisted sellers man sang livelihood, no? Anom ka mga Dolly livelihood assisted projects. And isubot sulingon, ang 34 nga ini, they are being supported by the Department of Agriculture, DTI, and BFAR. Yes. Ang may-ara man nga, dolly supported nga mga grupo or individual sellers nga ato dito. So, manami kung magkato ka mo sa kadiwa, livelihood fair, kay barato, diraya, kag fresh, kay manti from the farm and from the centers sa ato nga mga beneficiaries, direkta nga mabakal ninyo ina. Wala na nag-aagi sa mga entrepreneurs. Yes. Kag siyempre barato ina ang ginatawag naton nga presyo. Kag mas bintaha pa ganini kay we are helping of course sa mga local farmers naton. Yes. Kay kung magkanto ka mo dito, ang mga local farmers ang makabenepisyo sini kay dito ka mo mabakal sa ilang mga produkto. Yes. So amoy na ang kaayuhan sa kadiwa ang livelihood fair naton nga matagaan naton oportunidad ang mga local farmers kag mga small medium enterprise naton nga mga grupo nga mabakal man ang ilang mga produkto. Kag kamo mismo makabakal man sa mas barato, preska, of course nutritious iya nga mga produkto yan. Yes. Okay, so magluwas sila, may ara man kita nga ginaman, no, ang Department of Labor and Employment si RD Rodriguez ang nagahambal gid na dapat may mga learning sessions man nga pagapatigayonon. So
may ara kitang apat ka mga associations dili sa Iloilo with partner agencies like RTWPB, SSS, HDMF, Pag-ibig, PhilHealth nga magahambal sini sa ila no magatalakay sa nagkalain-lain nga mga services ang mga nahambal naton nga mga agencies kay mati kung kaysa may mga serbisyo sila na pwede naton magamit pero wala kita kabalo. So that's why nga wala naton ina ma-avail. So open man ini sa tanan niya gusto niyo magtambong kadto lang kamo dito sa venue kay pangitaan niyo lang ang mga tawag naton nga learning sessions nga iniyan, no? And of course, may ara man kita nga himuon nga free massage ang TESDA kag may skills demo man sa barista kag first aid, no? Iniya through the TESDA naton. Kay ang TESDA isa man ini ka members ng Regional Coordinating Council sa Department of Labor and Employment. So ato man sila nga magahatag sa aton sa mga skills demo nga ini kay banbalan mo ang skills importante man ini sa employment. Kay kung may skills ka, most probably mas mataas ang oportunidad nga ikaw ang ma-hire. Okay. So, magluwas sina para sa mga job seekers naton, may duha ka mobile clinic nga ipamtan ang Department of Health to assess the job seekers if possible, makahatag sang issuance sa medical certificate if they are required by the employer nga maghatag na sa medical certificate that they are fit to work, no? So amo ini ang duha ka mobile clinic nga ihatag or provide sa Department of Health dito. Kag ining Department of Health magahatag man sang free laboratories para sa mga job seekers naton, free lab or screening sang STD and HIV testing, X-ray kag urinalysis. So amo ina ang ihatag sa DOH nga tawag naton nga serbisyo buwas nga adlaw inala sa mga partner agencies naton. So magluwas sina balikan ta pagidiri yan ang aton nga releasing no sang DILIP or Duly Integrated Livelihood Program, mga cheque ini nga ihatag naton sa mga beneficiaries coming from different provinces. Mayara kita nagatotal sa 36.05 million. Kabilugan na ini 36.05 million amount ini sa livelihood assistance. Kag ang number of beneficiaries nga makaber o makabenefit sini nagabot sa 1,422 ka mga beneficiaries. If we have to break down in the provinces, no, ang Antique, we have 2 million. Aklan 2 million, Antique 5.8 million. Sa Capiz may 8 million kita ihatag, sa Guimaras may 1 million. Sa Iloilo may 9.2 million, kag sa Negros Occidental may 10 million kita. That is for the total of 36 million. So amoy na ang kabilugan nga breakdown sa DILIP or the Duly Integrated Livelihood Program naton ay panagtag sa naglain-lain ng mga probinsya. Yan. No? Now, magluwas sina, may gindugang kita karon sa picture, no? Istoryahan tayo na karon ng party sa bago iyang livelihood program. Party naman niya sa mga biktima sa extrajudicial killings, harassment, intimidation ng mga labor unionists and labor personalities. So, istoryahan tayo na karon. Pero makadtoan na kita sa tupad or tupad payout sa bilog na probinsya ini o sa bilog na region in all provinces or magalabot actually ang tupad payout naton ini nga covered sa birthday celebration na umpisa pa ini sang April 14 pa. April 14 to May 1, all those tupad nga nagatrabaho dira is already covered sa 123rd sa Labor Day celebration naton. So the total amount of assistance is 264,193,960, no? That covers 40,174 ka mga workers, informal workers naton. Informal workers ining wala balasing natawag naton employer-employee relationship nga nagaremedyo lang sa ilang matag-adlaw-adlaw nga pangabuhi. So 40,000 ini sila kabilog, 40,174 to be exact, nga number of informal workers nga naka-avail sa tupad or tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged and displaced workers sa kabilugan nga 264.1 million pesos. So amo na kadako sa aton nga tupad assistance nga nahatag, no, in relation sa pagsaulog sa 123rd Labor Day celebration. Now,
makadto kita sa job fair, no? So nahambal na naton kay na yan, may ara kita sure na nga nang pa-register nga 2,120 ka mga job seekers na mag-participate sa nahambal na naton 8,337 local vacancies from 106 local employers. Kag probably ang ibang sini sa ilang ma-apply man sa 966 ka vacancies sa 5 tanang ka mga overseas employers naton. Now, magluwas sini diri sa aton sa Iloilo nga venue. May ara man sa ibang nga lugar. Ti kahapon dito sa barangay San Jose Sipalay nagpatigayon dito ang peso LGU Sipalay sang inaman nga job fair. Subong dira sa Banwasang Tubungan, barangay Zone 1 Tubungan, may job fair man dira. Buwas sa Capiz, sa Roa City, Capiz at Tomanto sa Bacolod, buhagid ka adlaw May 1 and 2. Kag sa Uton, sa May 2, may himuon man nga job fair. Ini-organize ini isang peso kag sang local government unit naton. Now, ibang nga features sang job fair, sa nahambal na nato, nagligan to, may libreng sakay sa mga job seekers. So, mo nang gina-emphasize nato, nga magpa-register ka mo. Kay siyempre magpa-register ka mo online, may mabaton ka mo dira nga mga code kag iban pa nga mga proof na nakaparehistro ka mo online. So amo inang gamiton ninyo para nga maka-avail sang libreng sakay in all route sang Western Visayas Transport Cooperative nga mga buses. So again, gina-emphasize nato ng mga buses nga pwede nyo masakyan kung nakaparehistro ka mo bus in going to and going getting out of the venue is the Western Visayas Transport Cooperative lang nga bus, no? Ang ibang nga bus, hindi. Kay ang naghahatag lang sa services ang Western Visayas Transport Cooperative. So, libreng sakay, ipakita nyo lang ang proof na nakaparehistro ka mo, no? Amo lang na ang aton nga requirement, ang registration number. Pakita nyo lang sa conductor, may libreng sakay na kamo gihapon halin sa balay ninyo o din kamo naghalin pakanto sa Robinsons kag pabalik naman, no? Okay, so magluwas sina yan, no, may ara man kita bag-o karon, no? I-launch buwas ang ining life assistance program. Ang life assistance program amo ining labor intervention, financial and economic. So amo na ang meaning sang LIFE or LIFE, Labor Intervention, Financial and Economic Assistance Program, nga igalon siya buwas with Commission on Human Rights. So dagto sa Metro Manila himuon ang MOA signing sa tunga sang DOLI kag sang Commission on Human Rights. Ano bala ang ining ginatawag nato nga LIFE? Ini ang pag-provide sang livelihood assistance and other services sa Department of Labor and Employment sa mga nabiktima nga mga labor personalities and labor unionists, either pamilya nila na patay, biktima sang extrajudicial killing ng mga labor-related, ginharas sila, gin-intimidate. Basta gani nga ara na sila sa listahan sa Commission on Human Rights, ang Department of Labor and Employment ang mag-provide sang livelihood kag iba nga services sa ila. So amo ining concept sa ginatawag naton nga life or labor intervention, financial and economic assistance program nga nagatuyo nga mabuligan ang mga labor unionist naton ka mga labor personalities nga nanging biktima sang EJK ang ilang himata or sila mismo ginharas or gin-intimidate in relation sa ilang mga labor activities. So this is one way naman sa pagtuman naton sa aton nga commitment sa International Labor Organization, ini nga tawag naton nga Convention 87, nga mabuligan ang aton nga mga workers na may freedom of association na ginatawag. Yes. So amo inang life naton. So starting tomorrow mag-i-launch na ini palibas. So there is a Western Visayas, we have ang Commission on Human Rights identified two potential beneficiaries which have passed, of course, sa screening sa Department of Labor. Balaan mang sistema mo ni. Ang listahan sa potential beneficiaries ang Commission on Human Rights mahatag. Ang pag-screen sang ilang nga qualification ang Department of Labor and Employment kag ang taulima na ma-provide sang livelihood, scholarship, kung ano pang assistance, no, emergency employment sa ila. So there is a Western Visayas, we have two, no? Ang una si Orlando Islana dito sa Capiz,
nga ini siyang biktima sang extrajudicial killing. So bilang beneficiary ka nakapasar man ang kasya sa kriteria, ang iyang immediate relative, I think, o anak mo, ang tagaan naton sang livelihood project, sari-sari store, individual kabuhayan project, nga with rice processing goods kag corn seedlings nga igahatag sini sa ila. This amounting to 50,000 pesos no, ang livelihood project sini sa ila. Inaya dito sa Capiz. The other one is in Bacolod. Ining celebrated case ni Alex Dolorosa, kung sa diin, ang iyang utod na muni siya ang ginabuligan sa lunas ang buhay pa siya, ang mga nakaabel sa rice retaining project na ihatag sa Department of Labor and Employment. So yan, amoy ni ang aton nga mga ginatawag na pagpatigayon, pag-imo sa ginatawag naton nga life or ang labor intervention, financial and economic assistance para sa mga biktima sa ginatawag naton nga extrajudicial killings, harassment or intimidation para sa aton yung mga workers while in the activity sa nila sini as labor leaders. Yes. Sir John, Yes, yan. Sir, balikan ko lang sa dili pag sa tupad naton. Those, no, for example, sa Antique, sa Aklan, Gimaras naton, may ara kita sang payout sa mga provinces nila, hindi na kinahanglan nga magkagto diri sa aton sa Iloilo. Yes, hindi naman kay sa nahambal ko na kay na ang atong atupad payouts started April 14 pa, no? So ang ining total natin nga 264,193,000. Some of them had already been paid out sa mga beneficiaries natin nga naglabotan ng sa 40,174. Yes. Sir John, sa aton nga mga job seekers no nga naga-worry basi may balayran tomorrow, klaro ho naton Sir John, wala ini sila kinahanglan no i-shell out nga money. Wala no. So mo na gani nga isa ka initiative man naton diri sa pagtumuno sa naton nga regional director at ni Sixto Rodriguez Jr. na nag-coordinate kita sa Department of Health. Yes. Agud man niya makahatag sa additional nga mga services like kung inapangayuan sila sa medical certificate, no? If possible, mahatag ang Department of Health sa Libas sa ila if they are required mangayo ang employers ang fit to work, especially sa mga HATS, hired on the spot o hindi gani mga new hired daton ang mga aplikante. And of course, may araman kita nga mga services like STD, HIV testing, X-ray and urinalysis. Araman available ba sa Department of Health mobile clinic. Yes. Sir, so wala sila sang balayan diri. Okay. Sir, sa aton nga Western Visayas Transport Cooperative, so tanan nga ruta ini diri sa aton sa Iloilo City libre para sa mga job seekers naton nga nakapa-pre-register. Kag may registration number sila nakakita. How about sir, open pa ba lang dole nato no tomorrow kung may ara kita sa mga on-site no nga mapa-register? Yes, we are not of course limiting the opportunity para sa mga pre-registered na mga job seekers naton. Bukas man din sa tanan. Pero ang mga bilang ko magpa-pre-register ikaw, kay pag-abot mo dito, diretso ka na lang sa sulod. Hindi ka na mag-aagi sa screening, verification, pagkano pa ng mga proseso. And wala ini Sir John sang lunch break ang aton man nga mga kompanya. Wala sang lunch break ini boss. Sige ini kama naintindihan gid sa Department of Labor and Employment yan nga ang iban sini sa ilang halin pa sa malayo nga lugar and very precious ini oras para sa ila in traveling from their home and going back. So amo na nga diri-diretso ang aton sini nga paghimo sa nga aton nga job fair boss. And lastly na lang siguro Sir John, no, ang imo mensahe no sa mga job seekers nato no sa mga nagapamati subong nga hapon to join our Labor Day job fair and other activities no tomorrow May 1. Yes, siya no, salamat gid kag of course sa padayon nga pagsuporta sa Radyo Pilipinas 1 on the best ang ating regional director Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang nagapalabot gid sa pagpasalamat sa inyo sa Radyo Pilipinas 1 for this opportunity na makapalabot ng kita sa informasyon kag atong serbisyo sa mga pumuluyo kay man this year yan amo nang inabuso lang sa Department of Labor and Employment karon to reach out
to the underserved, unserved, and hard-to-reach sector of the society. So, ang inyong signal is one of those nga makalabuot gid sa pinakalayo, no, nga mga lugar na hindi naman malabot. And we are very grateful for your support na ginahatag diri sa Department of Labor and Employment. So once again, sa pagpamuno sa aton nga Regional Director Atty. Sixto P. Rodriguez Jr., kag Assistant Regional Director Ms. Melissa S. Navarra, ang Department of Labor and Employment Regional Office 6 again nagapangimbitar gid sa aton nga mga job seekers na magbisita sa Robinson's Place bus or di kani magigagaw pa mo parehistro sa inyong mga cellphone subong. And ikadua, sa mga hindi job seekers but you want to avail sa one-stop shop bukas kita bus, no? Hindi no ini pagdulaon nga oportunidad is because hindi ka mo mayawan pila diri, no? Ready sila sa paghatag ng serbisyo sa inyo sa inyong mga kinahanglanon nga mga services, no? So once again, salamat gid and see you tomorrow. Yan sa 123rd Dolly Job Fair sa Department of Labor and Employment. Salamat sa liwat. And have a good day. Yes, with this Sir John, madamo gyud nga salamat no sa imo time nga sa imo man nga information. See you tomorrow sa aton dira sa venue sa Robinson's Place. There you have it mga biyan ang ating Regional Information Officer sa Dollar Regency, Sir John Mandayo. So we have more than 8,000 mga biyan nga job vacancies available no sa hiwato nga job fair diri sa Robinson's Place, Iloilo. At mag-aumpisa kita mga biyan no sa aton man nga aktibidad tomorrow sa Kamisa. And right after that no mag-open na ang aton man nga kanyag sang job fair. And on top of that, mga biano, may ara kita sang release sa aton nga DILIP on Dolly Integrated Livelihood Program, tupad assistance, and launching no sang aton nga labor intervention, financial, and economic assistance no kon life program sa upo man ang aton nga CHR diri sa aton sa Western Visayas. Mga biyan, may duha kita ka potential beneficiaries diri no kay Sir John kag tinutuyo sinino nga mahatag isang livelihood assistance no ang those may mga issues no naman nga ubra, labor issues in terms of EJP. Kag ni ara makita mga biano nga mga stove Iwa and livelihood stores naton nga magatanyag sang inya nga produkto is no nga mga stores na manifested ini sila sang aton nga DOLE, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So after mo dira no, for example kung job seeker ikaw, kung nag-avail ka no sang services sang aton nga 16 government agencies, pwede ikaw makabakal after no sa mga prutas sang utanon lutuon nimo sa pagpauli sa bala. So see you tomorrow mga biyan sa job fair sa Robinson's Place, Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas 1:52 sa hapon. Kailangan kita sa nabilin nga oras sa aton nga pagpangalan. Good afternoon kanday Ma'am Let's Chavez, Ma'am Imelda Ayla, kag syempre sa tanan nga mga nag-iso sa ila radyo sa 585 AM. Thank you man sa akong mga katuwang teknikal sa studio, Engineer Roy Louie Kaipa kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bidita. Una lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna.